Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Tawagin mo na lang akong Lerma at ibabahagi ko sa inyo ang kwentong hindi ko kailanman malilimutan. Ito ay isang karanasan na nagpabago sa akin ng paniniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung may naka-experience na rin ba sa inyo nito. Dapat ay isang masayang road trip lang ang aming pupuntahan. Isang bakasyon kasama ang mga kaibigan ko sa isang resort sa Cavite na gusto talaga naming puntahan dahil maganda. Maliwanag pa nung umalis kami. Masaya at excited kami habang nasa biyahe pa lang. Pero hindi namin alam na yung bakasyon na yon ang magdadala sa amin sa bangungot. Nagsimula ang lahat nang biglang maligaw kami. Nangyari pala to taong 2017. Gumamit naman kami ng Waze. Medyo bago-bago pa to noong mga panahon na yon. Imbis na ituro kami sa tamang daan, dinala kami nito sa isang makitid na kalsada na hindi na namin mawari kung saan. Yung bang iisipin mong parang dito sinasalvage yung mga tao. Sa una, inisip namin na shortcut lang yon. Wala ring may alam sa amin kung paano puntahan yung resort na yon. Umasa lang talaga kami sa Waze. Sa daanan, kapansin-pansin ang matataas na mga damo sa magkabilang gilid na parabang matagal nang hindi ito nadadaanan. Yung tipikal na lugar kung saan tinatapon yung mga bangkay base sa mga pinapalabas sa TV o movies. Mas nag-alala kami nang mapansin naming wala kaming kasabay na ibang sasakyan. Ni isang motor o kahit anong senyales ng ibang tao, wala. Lumalalim na ang gabi noon at nasa daanan pa rin kami. Nagsimula nang bumigat yung pakiramdam ko. Naging tahimik ang lahat. Yung mga kaibigan kong nagkukwentuhan ng kung ano-anong napapanood nila sa horror movies ay parang ganun din daw yung nangyayari sa amin. Nanindig yung mga balahibo ko kasi matatakotin ako. Nagsimula na rin mawala ng signal sa area kaya hindi na namin magamit yung data namin at lalo yung Waze. Hindi kami makapag-search sa phone kung paano ang tamang daan. Saka ko napansin na parang may mga anino sa gilid ng kalsada. Alam kong hindi sa amin yon. Sa una, akala ko bunga lang ng pagod o kaya guni-guni lang. Pero nang tinan kong mabuti, parang may kakaiba sa kanila. Hindi lang sila basta parang anino, kundi parang itim na nilalang. Sobrang itim na parang anino nga. Naatayo lang sila na parang naamasid sa amin. Wala din silang muka. Pero ramdam kong sa amin sila nakatitig. Maya-maya, biglang bumigat yung hangin. Parang may nag-iba sa loob ng sasakyan. Ramdam ko yung panlalamig ng balat ko kahit nakapatay naman yung aircon. Sinubukan naming bilisan ang patakbo sa kotse pero parang hindi kami umuusad. Yung kalsada, walang katapusan. Kahit anong bilis ng pagpapatakbo namin, ay parang paikot-ikot lang kami sa parehong lugar. Nagpa siya kaming huminto para balikan yung dinaanan. Pero ganun pa rin. Hindi kami makalabas at parang paikot-ikot lang. Parang mas kumapal at tumaas pa nga yung mga damo. Tapos naglalakihan na yung mga puno. Binabalot na rin kami ng kadiliman. Hindi ko alam kung tama ba yung nakita ko noon o namalikmata lang. Pero kita ko pa rin yung mga hugis anino sa may dulo sa gilid namin at nakatingin sa amin. Tinanong ko yung mga kasamahan ko kung nakikita rin ba nila. Ang tanong nila, ano daw? Ibig sabihin, ako lang yung nakakita sa kanila. Ako pala yung nagmamaneho nun. Hawak ko ng mahigpit yung manibela. Hindi ko na alam ang gagawin. Maski yung mga kasama ko, natataranta na. Wala na ngang signal sa area, niligaw pa kami. Hininto ko muna yung sasakyan at sinabi ko bumaba muna kami. Magpahangin saglit at subukang makahanap ng signal. Pinatay ko muna yung makina at nagsibabaan kami. Ang dilim talaga ng paligid dahil magkakalayo yung mga poste ng ilaw. Nang makita ko sa tabi ng poste ng ilaw yung itim na mga nilalang na parang mga anino. Parang papalapit na sila ng papalapit sa amin. Naistatwa ako noon sa kinatatayuan. Hindi talaga ako makagalaw.
Naatitig lang ako doon sa mga figura na palapit ng palapit sa amin. Hindi ko rin magawang maabagsalita o maasigaw man lang. Nang bigla akong makarinig ng sigaw ng isa sa mga kaibigan ko. Doon lang ako natauhan. Mabilis ko silang pinapasok sa kotse at dali-daling in-start yon. Inapakan ko agad yung gas para makaandar na kami. Habang nagmamaneho, nakita ko sa gilid ng kalsada sa may mga damuhan yung itim na mga figura. Sinabihan ako ng kaibigan kong napasigaw kanina na bilisan ko raw ang pagpapatakbo dahil baka maabutan nila kami. Chinek ko yung side mirror at wala na doon yung mga figura. Tinanong ko kung nakita rin ba niya yung mga anino. Ang sabi niya ay oo. Kaya nga raw siya napasigaw dahil may papalapit sa aming mga itim na figura nung huminto kami at nagpahangin. Napansin nga rin daw yon ng ibang mga kasamahan namin. Sadyang sobrang natakot lang daw itong isa dahil baka tambangan kami ng mga yon o di kaya mga multo o mga aswang. Naniniwala rin kasi siya sa mga kababalaghan lalo kapag nasa lugar ka na hindi mo kabisado. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Halos tikom lang ang bibig naming lahat dahil hindi alam kung paano magre-react. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, napansin ko na parang papalabas na kami dun sa kalsadang napupuno ng mga malagong damo. Medyo nakahinga rin kami ng maluwag nang finally magkaroon na ng signal yung phone. Agad namin chinek yung Waze at sabi nito papunta na kami sa main road. Kahit gabi na ay nagdire-diretso na kami pumunta doon sa narentahan naming resort. Almost 20 minutes na lang daw kasi ay nandoon na kami. Sa totoo lang, pagpunta namin ng resort, doon namin mas pinag-usapan yung nangyari sa amin. Doon ko kinuwento lahat ng mga nasaksihan ko. Hindi kami maapaniwala na ganun ang mangyayari sa amin. Yung simpleng bonding at bakasyon na wrong turn pa, na may halong kaba at katatakutan. So nawala rin yung excitement namin at medyo na bad trip kahit pinipilit naming enjoyin yung stay namin doon. Matapos sa resort, awa naman ng Diyos at nagawa pa naming makauwi ng ligtas sa kabila ng nangyari sa amin nung nakaraang 2 gabi. Hindi na namin sinunod yung shortcut na sinasabi sa Waze at nag-stick kami sa main road dahil baka maulit na naman yung nangyari sa amin. A few days after, nalaman ko na yung mga nakita naming itim na mga figura ay parte pala ng isang kulto. Isa raw sa kampo nila ay malapit doon sa dinaanan namin sa may bandang Kakahuyan at matataas na damo. Sa may bandang Alfonso, Cavite po pala ito. Siguro ay nagpakita yung ilan sa mga miyembro ng kulto para manakot o kaya paalisin kami sa lugar. Teritoryo kasi nila yon. Kinilabutan ako sa nalaman. Kinuwento ko to sa mga kaibigan ko na nakasama ko sa trip. Pati sila hindi makapaniwala. Buti na lang din at hindi nila kami sinaktan. Pero ang pinagtataka at misteryo pa rin sa amin ay kung paano kami naligaw sa lugar na yon na parang nagpabalik-balik lang kami kahit anong atras at abante namin na para bang hindi lang kulto ang meron doon. Yun bang may kung anong elemento rin ang pinaglaruan kami? Kayo Sir Bob at sa mga nakikinig, ano kaya sa tingin nyo yon? Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Sana ay ma-narrate at ma-feature nyo to sa channel. Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Ako po si Melay, mula sa Bais, Negros Occidental. May story po akong gustong i-share sa inyo na hanggang ngayon tuwing naiisip ko para akong binabalik sa gabing yon. Sa lugar na ayoko nang balikan pa. Nangyari po to mahigit 20 years ago na. Dapat sana ay masaya ang road trip naming pamilya pauwi sa probinsya namin sa San Carlos. Pero nauwi yon sa kakaibang experience at takot. Nasa kalagitnaan kami ng daan, malayo sa kabiasnan. Nang mapansin naming paubos na yung gas.
Past 11 PM na nun at wala na gaanong mga establishments o mga bahay sa paligid. Halos damuhan na nga sa magkabilang gilid ng kalsada. Maya-maya, sa hindi kalayuan, may nakita kaming gas station. Maliit lang siya, may kalumaan, at parang hindi na ayos. Parang isa nga lang yung gumaganang ilaw doon, napupundi-pundi pa. Walang ibang sasakyan at tao maliban sa amin. So feeling mo talaga ay isolated ka. Nagpark kami sa may gas station at bumaba. Ilang saglit pa, may lumabas na matandang lalaki. Sobrang payat niya, as in butot balat. Tapos ang dumi ng kasuotan niya. Pero ang nakakakilabot ay yung mga mata niya ay parang walang emosyon o ekspresyon. Para ba siyang patay na buhay? Naatayo lang siya doon, hindi nagsalita at hindi gumalaw. Naatitig lang siya sa amin. Nag-aalinlangan man, sinabihan namin siyang magpapagas kami. Kailangan na rin kasi namin maapunta sa bayan bago mag-umaga. Tahimik niyang kinargahan ng gas yung kotse namin. Napansin kong nanginginig pa yung mga kamay niya, siguro ay dahil sa edad o sa ibang dahilan. Nang matapos siya, inabot namin yung bayad, pero hindi niya yon kinuha. Sa halip, ngumiti lang siya. Ang creepy lang. Ang ginawa namin ay pinato na lang yung bayad doon sa taas ng gas meter. Dali-dali na kaming sumakay pabalik ng kotse. Nang subukang paanda rin, bigla yung namatay. Sinubukan ulit, pero wala pa rin. Ilang beses nang pinihit ni Papa yung susi, pero hindi pa rin yun gumagana. Hindi ko magets. Wala naman kasing problema yung makina bago kami magpagas. Kaya bumaba kami ni Papa para humingi ulit ng tulong sa matanda. Pero bigla siyang nawala. Hindi na namin siya makita sa buong gasolinahan. Kahit anong tawag namin ay wala talaga siya. May kadiliman din kasi yung lugar. Pero alam mo yung gas station na yon parang abandonado. Halos nangingitim, nilulumot at nagkabutas-butas na nga yung bahagi nito. Nang biglang namatay yung napupunding ilaw, doon ako nagsimulang makaramdam ng matinding kaba. Tapos, parang may malamig na kamay pang humawak sa balikat ko. Nilingon ko ang paligid gamit yung flashlight ng phone. Pero walang ibang tao. Medyo malayo din si Papa sa akin. Tapos si Mama at yung isa kong kapatid ay nasa loob ng kotse. Kaya walang ibang pwedeng humawak sa akin. Nagmadali na kami ni Papang bumalik ng sasakyan. Nangangatog na nga yung kamay ko sa takot. Nang subukang pihitin ulit ni Papa ang susi, ay umandar na ang makina. Hindi na namin naisip kung paano o bakit, basta makaalis lang kami sa lugar na yon. Habang lumalayo, napatingin ako sa likod ng kotse. Nakita ko yung payat na matandang naatayo sa tapat ng lumang gasolinahan at kumakaway-kaway pa. Tumingin na ako sa harapan at pilit kinakalimutan yung nakita ko. Hindi ko alam kung bakit doon pa kami nagpagas, pero yun lang kasi yung available na nakita namin sa haba ng biyahe namin. Naisip ko tuloy na baka multo na lang yung matanda. Pagdating namin sa San Carlos, halos tahimik ang lahat. Hindi namin napag-usapan yung tungkol sa lumang gasolinahan. Nang nasa bayan kami para bumili ng pandesal na dadalhin, ay saglit itong napatahimik at napa-sign of the cross. Hindi ko alam noon kung bakit. Ang sabi na lang niya pagkabigay sa amin ng pandesal at mga tinapay na magdasal daw kami at mag-ari ng dasal sa lahat ng mga yumauna. Nagtaka kami sa inasta niya. Kahit nasa bahay na kami ng mga kamag-anak namin ay hindi pa rin ako mapakali. Ilang beses kong naiisip yung matanda, yung nanlalalim niyang mga mata at malamig na presensya. Pinilit kong maging okay ang buong araw namin. Naipagkwentuhan kami sa mga tito, tita at mga pinsan ko. Kinagabihan, nasa kwarto na kami. Nagising ako mula sa pagkakatulog dahil sa kakaibang malamig na hangin na dumampi sa akin. Nang may naaninag akong parang nasa gilid ng kama ko. Hindi ko alam kung anino lang ba yon mula sa bintana o ano. Pero sa kadiliman, naramdaman ko na may isang presensya.
Naatayo siya sa sulok ng kwarto ko, hindi gumagalaw. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko dahil baka namamalikmata lang. Andun pa rin yung anino na may kapayatan. Nasa gilid siya ng madilim na kwarto. At hindi ko alam kung bakit ako nakakaamoy ng gasolina. Doon ko naisip yung isang bagay. Mukhang nakasama namin at nagpaparamdam yung matandang payat na lalaki mula sa gas station. Dahil sa kilabot, dali-dali kong binuksan ang ilaw ng kwarto. Wala na yung figura sa sulok. Hindi na rin nangangamoy gasolina. Kinabukasan, may dumalaw na isang kamag-anak namin mula sa kabilang bayan ng San Carlos. Nag-aalmusal at nagkukwentuhan kami kasama ng pamilya ko at iba naming mga kamag-anak. Tumating siya at nakipagkamustahan. Matagal-tagal na rin niya kasi kaming hindi nakikita. Nang bigla niyang sabihin na may iba raw pala kaming bisita. Bakit hindi raw namin pinaupo at pinakain? Nasa isang gilid lang daw siya, nakatayo at nakatingin sa amin. Sino raw yung matandang lalaking sobrang payat at marungis ang damit? Natahimik kami ni na papa, mama at yung isang kapatid ko. At sigurado, hindi rin naman yung kilala ng mga kamag-anak ko. At lalong hindi rin namin nakikita ang tinutukoy ng isang kamag-anak namin na yun. Kaya takang-taka sila. Doon namin kinuwento yung nangyari doon sa gas station na napuntahan namin. Baka kaluluwa na lang daw yon ng matandang lalaki na sumabay sa amin. Kinilabutan ang lahat dahil doon. May holy water kasi sa altar yung bahay ng kamag-anak namin kung saan kami nagstay. Winisikan namin ng holy water ang bawat sulok ng bahay at ipinagdasal ang kaluluwa ng matanda na sana ay matahimik na siya at hindi na siya manggambala pa sa aming lahat. Awa naman ng Diyos ay natigil ang pagpaparamdam. Naging maayos at masaya naman yung naging bakasyon namin doon na nahaluan ng konting katatakutan. Doon ko nga na-realize na siguro yung tindero ng tinapay na pinagbilhan namin doon sa bayan, siguro ay nakita rin yung kaluluwa ng matanda. Kaya napa-sign of the cross siya at sinabihan kaming ipagdasal ang mga yumauna. Hanggang dito na lang Sir Bob ang creepy story namin. Sana ay magustuhan nyo at maisama sa channel. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mark, isang truck driver. Palagi akong nakikinig sa mga kwento sa channel nyo, boss. At ngayon lang nagka-oras para i-type tong kwento. Binata pa lang ako ay ito na yung nakasanayan kong trabaho. Hanggang ngayon na pamilyado na ako ay isa pa rin akong truck driver. Galing pa akong Baguio at bumabiyahe papuntang Maynila para i-deliver ang mga gulay na inaangkat namin sa palengke roon. Itong kwentong ibabahagi ko ay bumago sa buhay ko. Isang karanasan na hindi ko kailanman inakalang posible pala hanggang sa mangyari ito sa akin mismo. Bilang truck driver, sanay na ako sa biyahe, sa pagdaan sa kung saan-saan, kahit sa pinakamadidilim na kalsada. Hindi naman ganun kalakihan ang truck. Sakto lang sa pag-deliver ng gulay at para makadaan sa mas maliliit na kalsada. Pero may isang ruta na nadaanan ko na hinding-hindi ko nababalikan. Nung gabing yon, dapat normal lang yung biyahe ko. Pero hindi ganun ang nangyari. Yung ruta ko kasi ay palaging matraffic. Kaya nang makita ko sa ginamit kong GPS ang isang kalsada na hindi ko naman nadadaanan, naisip kong subukan yon. Wala namang mawawala. Mas mabilis pa akong makakarating sa destinasyon. Sa may parteng Pangasinan pala to. Sa unang bahagi ng biyahe, wala naman akong napansing kakaiba maliban sa dilim at katahimikan ng kalsada. Ayos ang lahat. Pero makalipas ng ilang kilometro, napansin ko na may isang lalaki sa gilid ng kalsada sakay ng bisikleta. Wala namang kakaiba sa kanya. Nakayuko lang siya na parang nagpapahinga. Hindi ko na masyadong pinansin at dumaan lang ako. Makalipas ng ilang minuto,
Nakita ko ulit siya sa parehong posisyon, parehong forma. Nasa gilid pa rin ng kalsada. Ang nakapagtataka, hindi ko naman siya nakitang nagbisikleta at nauna sa akin. Muli, dumaan lang ako. Inisip ko na baka may shortcut lang siyang alam kaya siya nauna sa akin. Pero nang makita ko na naman siya sa pangatlong pagkakataon, nagsimula na akong magtaka talaga. Nakaramdam na ako ng kaba. Sa isip ko, hindi siya pwedeng mauna sa akin nang hindi niya ako nalalagpasan. Mukhang may hindi na tama doon. Medyo binagalan ko yung pagpapatakbo ng truck. Tiningnan ko siya sa side mirror. Kita kong hindi na siya nakayuko at nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko masyadong maaninag yung mukha niya. Medyo malabo. Inalis ko yung tingin ko at tinuon yung mga mata sa kalsada. Binilisan ko na yung pagpapatakbo. Makalipas ng pagbiyahe ng ilan pang minuto, nakita ko na naman yung lalaki na nasa bisikleta sa ika-4 na pagkakataon. Pero hindi na siya nasa gilid ng kalsada. Nasa may likod na siya ng truck ko. Sa gilid ng paningin ko, kita sa side mirror na naasabit siya sa likod ng truck na parang naangisi pa. Pero hindi ko mailarawan yung itsura niya kasi parang ang labo. Pero alam kong naangisi siya. Kinilabutan na ako ng mga sandaling yon. Nanlamig yung buo kong katawan. Pinisil ko pa yung manibela at pilit iniisip na baka naluloko lang ako ng utak ko dahil sa pagod. Pero hindi eh. Kitang-kita ko pa rin siya sa side mirror. Kahit may kadiliman ang gabi, kahit hindi ganon kalakas yung ilaw, ay kita ko pa rin siya. Naadikit siya sa likuran ng sasakyan ko na parang wala lang. Hindi ko alam kung tao pa ba yun o ano. Nang ihinto ko yung sasakyan at tiningnan siya sa salamin, ay wala na ito sa likod ng truck. Humupa yung nararamdaman kong kaba. Matapos ng ilang segundo, nagpatuloy na ulit ako sa pagmamaneho. Hindi ko na rin naisip kung gaano ako kabilis nung mga sandaling yon. Hindi ko na nga rin alam kung tama pa ba yung direksyong tinatahak ko dahil nga iba yung ruta ko kaysa sa nakasanayan. Ang tanging naisip ko lang ay makalayo sa lugar na yon, makaalis na. Maya-maya, nakita ko na naman yung lalaking nakasabit sa likod ng truck ko. Bawat lingon ko sa side mirror, andoon pa rin siya. Hindi gumagalaw pero hindi rin bumibitaw. Yung ngisi niya mas lalong tumindi na abot hanggang tenga na nga. Pero hindi ko pa rin maaninag yung itsura niya. Basta ang ginawa ko lang, nagpatuloy sa pagmamaneho. Bahala na ako mahulog siya o ano. Hindi ko na rin alam kung ilang minuto ang lumipas at kung paano ako nakaalis sa daan na yon. Pero nang makita ko ulit yung main road na kadalasan kong binabaybay. Tapos may ilang sasakyan na rin na dumadaan. Bigla na lang nawala yung lalaki sa likod ng truck. Pagdating ko sa warehouse, hindi ko na inisip yung delivery. Lumabas agad ako ng truck at chinek yung likod para tingnan kung may bakas siyang naiwan. Nakita kong may mga marka ng kamay, malalim at mahabang gasgas sa bakal sa pinto ng truck ko. Tinanong pa nga ako ng kasamahan ko kung anong nangyari. Ang sabi ko, may lalaking sumampa doon sa ruta ko sa Pangasinan at ayaw bumaba kahit mabilis na yung patakbo ko. Ang sabi niya ay iwasan ko na raw yung rutang yon at manatili na lang ako doon sa palagi kong dinadaanan. Simula talaga noon, hindi ko na muling dinaanan pa yung kalsadang yon. Hindi ko na rin muling nakita pa yung lalaking may bisikleta. Pero minsan sa tuwing tumitingin ako sa side mirror, pakiramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin. Simula nga nang mangyari yon, hindi na ako mapakali sa tuwing bumabiyahe ako sa gabi. Kahit nasa ibang ruta na ako, palagi akong napapalingon sa side mirror. Sa tuwing dumidilim ang daan, parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. Iniisip ko na andoon na naman siya. May isang gabi pa nga nun, matapos ang ilang linggong pagtahak sa main road, muli kong nadaanan yung ruta na yon. Napaiwas talaga ako ng tingin. Pilit ko na lang kinakalba yung sarili ko kapag ganon. Walang dahilan para matakot. Nawala lang siguro yung pangamba ko matapos ng ilang buwan. Iniisip ko nga kung baliw lang ba yun, nang titrip o baka aswang na.
Pero nakakatakot pa rin isipin kahit anuman doon, lalo kapag mag-isa ka lang sa gabi. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo at masama sa channel. Magandang gabi Sir Bob at sa lahat. Tawagin mo na lang akong Felix, taga Dasmariñas, Cavite. May gusto lang akong ikwento na hindi ko kailanman malilimutan. Isang gabi na halos ikabaliw ko sa takot. Isang madaling araw nang tanggapin ko ang huling pasahero para sa gabing yon. Lalaki siya na nakasuot ng itim na hoodie. Bahagya siyang nakayuko at halatang pagod na pagod. Wala siyang imik. Ni hindi man lang ako tiningnan sa mata. Sa halip, inabot lang niya sa akin ang isang papel na may naasulat na address. Sa may bandang rural area na siya, malayo-layo at sobrang tahimik ng lugar, sa may dasma pa rin. Pero okay lang, iniisip kong mas mabilis akong makakauwi matapos nito dahil hindi naman sobrang layo ng paghahatiran ko sa kanya sa bahay namin. Habang binabagtas ko ang madilim na kalsada, palakas ng palakas ang ulan. Wala na halos ibang sasakyan sa paligid. Tanging tunog lang ng wiper at makina yung bumabasag sa katahimikan. Mula sa rearview mirror, sinilip ko yung pasahero. Naasandal ito sa bintana at nakapikit. Maya-maya pa, napansin kong dumaan ako sa isang lumang bahay. Isa siyang malaking bahay na yari sa kahoy, may bakod na bakal at ilaw na mahina lang na kumikislap-kislap pa. Sa unang tingin, wala namang kakaiba doon. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, dumaan ulit ako sa parehong bahay. Nagtaka at medyo kinabahan ako noon dahil kahit hindi ko naman nadadaanan ng lugar talaga, ay medyo alam ko yung bahaging yon. Sigurado din akong dire-diretso lang yung takbo ko. Hindi ako lumiko pabalik. Pero baka nagkamali lang ako ng daan. Kaya nagpatuloy ako. Mas nilakasan ko pa yung apak sa gas. Siniguradong sinusundan ko yung direksyon. Pero pagsapit ko sa isang kanto, nakita ko ulit yung lumang bahay. Doon na ako napalintik. Naisip ko na baka naengkanto na ako o pinaglalaroan na ako ng kung anumang elemento o nilalang sa lugar na yon. Nanginginig na nga yung kamay ko habang nakahawak sa manibela dahil unang beses yon na nangyari sa akin. Ito na talaga yung sinasabi nila na naglalaro ang daan sa mga hindi taga roon. Na totoo naman dahil hindi ako taga doon sa area. Sa pagkakataong yon, may napansin akong kakaiba. Nung unang 2 beses kong nadaanan ng bahay, sarado ang gate nito at walang tao sa harapan. Pero nung 3 beses na, may isang babaeng naatayo sa labas. May kahabaan yung buhok niya at basang-basa sa ulan. Medyo namumutla rin siya at suot niya yung puting duster na parang hindi naalis sa katawan niya sa loob ng maraming taon dahil pansin kong marungis yon. Ang napatindig talaga ng balahibo ko ay naatitig siya sa akin. Medyo mamagal lang yung patakbo ko noon pero iniisip ko kung titigil ba ako o itutuloy ang pagmamaneho. Pilit kong iniiwas yung mata ko sa rearview mirror. Pero parang may kung anong puwersang nag-uudyok sa akin na silipin yung pasahero ko. Doon na ako nagdalawang isip kung gising nga ba ako o panaginip lang ang lahat. Yung lalaking may suot ng itim na hoodie, hindi na siya nakaupo sa likod. Sa halip, isang matandang lalaki ang naroon. Walang buhok, nanlalalim ang mga mata. Sa sobrang takot ko ay napahinto ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palabas ng taxi o ano. Nanginginig na yung katawan ko at nanlalamig na. Parang bumagal ang oras. Hanggang sa may naramdaman akong dahan-dahang humihinga ng malamig sa batok ko. Doon ako napapikit. Hindi ko na alam ang nangyari. Pero para akong natauhan at inaalog ako ng pasahero kong lalaki na naka-hoodie. Inabot niya sa akin yung bayad niya na kung ano yung nakalagay sa metro. Pagkatapos ay lumabas na siya ng taxi. Ando na pala kami doon sa paghahatiran ko sa kanya. Hindi ko na malayan na nakaabot pala kami doon.
Kasi ang huling pagkakaalala ko ay huminto ako at napapikit. Buti na lang at hindi kami nadisgrasya. Hindi ko talaga alam kung nananaginip pa ako noon o kung ano talaga ang nangyari sa akin. Kung napaglaruan ba talaga ako ng elemento. Nang mahimasmasan, sinuri ko ang buong taxi. Wala namang sira, nakalak yung pinto sa likod. Nasa tamang lugar ang metro. Nagmaneho na ako pauwi ng bahay. Pagka-uwi, halos hindi ako makatulog nung gabing yon. Paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung bahay na nalaanan ko ng ilang ulit. Yung babaeng naatayo sa gitna ng ulan. Yung pasaherong nag-iba ng anyo. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako. Pilit kong kinakalma ang sarili. Pero kahit anong gawin ko, naririnig ko pa rin sa isip ko yung tunog ng ulan at yung bulong ng hangin. Pati na yung malamig na buntong hininga sa batok. Kinabukasan, sinubukan ko pa rin ipagpatuloy ang trabaho. Ganon talaga, walang lugar ang takot. Pero isa yon sa karanasang hindi ko makakalimutan. Simula din noon ay iniiwasan ko ng dumaan pa doon sa bahagi ng Dasma. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbabasa.